Pero we're planning to extend more hanggang dun sa may Port Santiago. Port Santiago. Lalagyan ulit natin ng Esplanade. May nagtatanong sir kung matapos na itong phase na to, ito, phase 1C na to, ay sana daw ay may isunod na yung Port Santiago. After nito talaga, actually tapos na to. Ano yun na lang yung flooring sa taas. Ipo-bonamite na lang yun. So continuous na doon. Hinihintay na lang yung permit ng Port Santiago para makago na. Actually, planado na lahat, yung permit na lang nila. Tsaka yung IA, Intramuros Administration. Sir, maraming mga viewers nagtatanong ngayon kung kailan daw lagyan ng flooring sa itaas kasi excited na po sila. Ano na yan, baka bukas, umpisa na yan. Oo. Diretso yan, wala namang hinto yan eh. Pagka na ano yan, siguro baka mga 1 week lang yan, pwede na sila mag-jogging at saka mag-bike dyan sa taas. At saka sir, nakikita nila yung CR natin kasi meron pati PWD, ano? Oo, meron doon. Sinama nila, no? Oo, kasi ito, commercial area to eh. So may dapat yung mga mag-CCR or yung mga punta sa restroom, ma-accommodate lahat. So including na yung PWD, babae, yung trans. Oo nga. Oo nga, no? Oo, nag-ano natin sa trans, mamaya magkagulo eh, di ba? Yes, papasok doon na panlalaki, opo, di ba? So sana ma-accommodate natin. 4 na cubicle yun, kung mapapansin. Sir, meron ba tayong idea dito kasi maglalagay daw tayo ng coffee shop, souvenir shop, kung magkano daw yung... Sabi nila, wala pang confirmation, meron tayong Starbucks. Hindi ko may Starbucks dito. Kasi ito tamang-tama sa layout at saka ano ng Starbucks eh, di ba? Oo. So para kang malamo ka na ang itsura niya. Oo, para kang nasa France, nasa Italy, sa Mykonos, Greece. Yung tema, pag nagkakape ka, overviewing. Tama po. Sa kaya banda rito lalagay yung Starbucks eh? Hindi ko lang alam, pero baka dito sa may ang sure ko dito, banda rito. Hindi ko sure ko dito. Yung malaki kasi ang ano ng Starbucks, no? So, i-aircon yun. Hanggang ilang space ba ito, sir? Ayun, hanggang ilang phase? Itong cubicle dito, binilang ko kahapon, nasa 15. So, iba-ibang ano yan, store. Pwede dyan. Yung dito, baka dito ang Starbucks kasi malaki ang space niya. So, aircon ang loob nun. Tapos may alfresco siya sa labas, di ba? Usually ganun ang Starbucks. Tapos may wifi. Ayun! Ganun ang ano. Ayun, nasagot na sir. Ang tema, no? Nagwa-wifi ka, nakikita mo yung ano. Kala, wag lang sa Baguio, no? Pero pwede ka naman sa loob. Naka-close, enclosure naman ng air condition. Wow. Oo. Pero yung wifi sir, talagang go na yan kung sakasakali talaga. Hopefully, magkaroon tayo dito ng free wifi. Pero baka dito lang muna sa area ng Starbucks. Alam ko sa Bikanan. Sir, may nagtatanong pala dito sa baba daw, sana daw ay malagyan ng upuan kagaya doon sa phase 1A. Hindi ko pa sure eh, kasi dahil makikita nyo yung linya natin papunta ng Binondo Bridge yan kung magkakaroon tayo ng upuan dito. Oo nga eh, diba? Mapupuno. Tapos may parking, doon baka magkaroon ng parking ng motorcycle. Ayun. Ito nga, yung mga executives lang natin nakapark dito, medyo na-skip na eh, no? So baka hindi kasama dito, doon lang tayo sa loob ng Esplanade. Esplanade lang talaga. Esplanade lang talaga. So, expect natin doon. So sir, ano masasabi niyo sir na positive yung mga komento ng tao dito sa Esplanade proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos? Oo, siyempre natutuwa kami, no? 10 ng grupo ng DSUD, no? Department of Human Settlement and Urban Development, sa ating secretary na si Jose Rizalino Acosar. Ito yung pinaka showcase na ipinangangalandakan ni ating First Lady, no? Yes, ng BBM. Talagang sumusuporta tayo sa rehabilitation ng Pasig. Kasama yung mga agencies na interagency tulad ng MMDA, Department, Coast Guard, sama-sama sila para
maayos na natin yung Pasig. Hindi yung parang medyo parang hawsyaw lang ang ng Pasig eh. Ngayon talagang seryoso ang ang gobyerno natin na ayusin ang Pasig. Kasi sabi nga 'di ba ng ating Pangulong Marcos parang ang buhay niya na halos nakadikit na rin sa Pasig dahil ang Malacanang halos sa Pasig rin ng daan. So kung pwede siyang pumasyal dito galing sa Malacanang through water, through the river. Kaya seryoso, hindi tayo kami ang trabaho namin dito talagang halos lagpas kami sa 16 hours minsan, lalo na pag ganyan kagabi halos di kami natulog para lang dito sa event na opening ceremony ng Phase 1C natin. Talaga. Sir, darating po ba si si First Lady or si hindi ko sure hindi natin sure ang lang talaga yung mga officials and executive lang ng walang pasabi kung darating siya. So siguro by opening nung sa kabila papuntang Port Santiago baka nandun siya. Sana. Diba? Kailan po ba yung opening na yun, sir? Hindi pa nagagawa so dito ito open na to. So pag nag-start siguro yun kasi usually bago mag-start sinisilip muna ng sinisilip muna nila yung area tapos pinag-aaralan muna sa plano, nabasa muna yung plano. So ina-approvean mo ganun. So usually ganun. Nung pinlano tong Phase 1C, pumunta dito si First Lady. So nag-ocular siya diyan isang beses bago nabukasan go na. O sana ganun din doon sa napakabilis, sir, no? Oo, grabe. Lahat ng tao excited Tsaka kaya nga karamihan sa nababasa natin, nakikita natin masaya sila, di ba? Kasi parang wala namang gobyernong gumawa nito Pangulong Marcos lang. Totoo po. Talagang seryoso sa Pasig River na ayusin. Actually, iikot pa yan. Iikot pa hanggang doon. At sana magkaroon ng connection sa mga natitira niyang terms, maikunik-kunik hanggang doon sa may dito sa may Metropolitan. May forest doon May forest, makunik natin Abot doon. ba yan sa may hospicio? Oo. Sana maikunik natin hanggang doon sa may ito until PPA Ports Authority yes, yan. Sir, paano pala yung nasa harap ng Malacanang kasi ilog din yun? Oo nga no? Wala pa tayong balita. So pa lang yan, standby. Pero ang pinaka-vision sa amin sa administration ay sa engineers and architect, pinaplano na yun, nasa urban planning. Yes po. Na bubuuin talaga yan. Hanggang Makati, hanggang Mandaluyong. Tama. May mga naka-plot na ganun. So per approval pa yan kada lugar. Ayos natin. Tama po, no? Sir, sana po makausap namin si Secretary, sir, kung pwede matimbrihan man lang. Ayun siya i-approach niya kung pwede siyang makausap. Di ba? Yes po. Anyway, talagang naman niya seryoso siya dito Yes po, no? Para ma-broadcast ka talaga. Sakto talaga siya yung nilagay niya ni Presidente, no? Kasi alam ko siya yung may-ari ng Sunset Builders. Oo. Siya. Tsaka yung dun sa Bataan na Arena. Ay, hindi yung El Casas. Oo, El Las Casas. Casas. Las Casas de Acosap. Oo, kanya yun. Talagang napakaganda, sir. Talagang So yung kaya mapapansin yung mga na yan, yung mga post na yan. Galing na Las Casas yan. Sa kanya galing talaga. Ganto yung sa Las Casas talaga Oo. Yan. Pati yung tema nito na yun, no? Galing. Las Casas. Yun kasi yung negosyo niya, Las Casas. Akala mo nasa panahon ka ng Kastila Binibili niya yung isang building na luma, dadalhin niya doon. Ayusin na lang niya na sir, ano ulit ang pangalan niya, sir? At saka posisyon? Si Alan de la Peña ng DSUD, Department of Human Settlement and Urban Development. So isa to sa project namin. So itong Pasig River Esplanade. Ayun. Salamat. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Okay.